Sinabi ni Malo na hindi siya makapaniwalang trinidor sila ni Friday Gia, kaya't natulala at napanganga na lang ang dalaga. Dagdag pa ni Malo na napakalakas ng loob ni Friday Gia para itakwil siya, at maglingkod sa ibang master. Mangangatwiran pa sana si Friday Gia at sinubukang pakalmayan ang Clan Lord, ngunit wala nang iba pang handang tanggapin ang utak nito kundi ang harapang pagtatrader ni Friday Gia sa kanya. Ayon kay Malo ilang daang taon ang tinahak nilang magkasama, kaya't hindi mahirap sa kanyang maramdaman na may nag-iba sa amoy ng dugo ni Friday Gia. Pagkasabi niyon mabilis niyang sinugod ang dalaga kasabay ang mga katagang dapat mamataya ang isang traidor. Agad namang pumagitna si Hines at sinalag ang atake, saka nakangiting sinabi na hindi mangyayari ang nais ni Malo. Agad na paatras ang Clan Lord kasabay ng pagmura habang nasa isip, na ang hindi inaasahang may kakayahan si Hines na salagin ang kanyang atake gamit lang ang isang kamay. Sinabi ni Hines na nais niyang meresolba ang problema sa maayos at tahimik na paraan, ngunit patuloy na napapaisip si Malo kung sino ang lalaking nasa harap niya. Pinagtawanan ng Clan Lord ang mungkahi ni Hines na ayusin ang gusot sa maayos na paraan, pang-iinsulto pa niyang saad na napakatalas ng dila ng ating bida na kausapin siya sa kanyang teritoryo, kasabay nun nagpalabas siya ng apoy sa kanyang kamay. Nang ihagis niya pababa ang kamay agad silang pinalibutan ng dugong pormasayon, saka sinabing puputulan niya ang parang ahas na dila ni Hines kasama na din ang traidor na si Friday Gia. Agad tinawag ni Malo ang mga anak ng Brokoslak at agad na lumabas ang mga ito, mula sa pulang pormasayon na nakapaikot sa dalawa. Malakas na ipinag-utos ng Clan Lord na sugurin ng nakakadiring mga bampira ang si Hines at Friday Gia. Utos pa nitong ubusin at lamunin nila ang laman ng dalawang traidor. Galit na itinaas ni Friday Gia ang kanyang armas saad pa niya sa animoy mga baliw na bampira, hindi ito ang lugar para sa mga katulad niya kasabay ng paghahanda na sugurin ang mga ito. Sa gitna niyon napansin ni Malo na may mali at kakaiba sa mga nangyayari, dahil hindi pa man lang nangalahati ang mga kampanyang sumugod doon. Habang pinaninood kung paano pagpapatayin ni Friday Gia ang mga walang kwentang bampira, hindi maproseso sa utak ng Clan Lord na ito na lamang ang natitira sa kanyang mga kakampi sa buong kapital. Agad niyang tinawag ang abalang si Friday Gia at seriusong tinanong, kung ano ang ginawa nito sa kapital at sa lahat niyang mga kakampi. Ibinaba ni Friday Gia ang hawak na payong at agad humingi ng tawad sa Clan Lord, ngunit sinabi din niyang ang halos lahat ng sinasabi nitong kakampi at nasa linya na ngayon ng kanyang Lord Hines. Hindi makapaniwalang nakatingin si Malo sa dalawa sakatak ang sinabi na hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Tanong pa niya kung paano tinanggap ng kanyang mga kakampi ang New Blood nang walang pagkontra. Sinabi ni Malo na walang pagkakaiba ang ginawang ito ni Hines sa cannibalism, samantalang lihim na hinahanda ang kanyang kapangyarihan sa likuran. Animoy mababaliw na ang Clan Lord sa mga di makapaniwalang mga bagay na natuklasan niya, kaya't minabuti niyang humingi ng paliwanag mula sa traidor na si Friday Gia. Paliwanag naman sa kanya ng babae na posible ang lahat ng iyon, dahil ang kanyang Lord Hines ay isang collateral bloodline ng Brokoslak. Lalong nag-igting sa galit ang Clan Lord nang marinig ito na inaakala niyang bagay na isang kalokohan, malutong pa siyang napamura at sinabing walang ganoon klaseng bagay. Walang pag-aalinlangan niyang pinaganya ang pinaghahandaang blood magic na blood mist, saka sinabing hindi niya paniwalaan ang walang kwentang kasinungalingan. Namula ang mata ng Clan Lord kasabay ang matinding paglakas ng hangin, hanggang sa mabuo ang isang sanggalang ng Blood Sorcerer na magagawa lang ng pinuno ng Brokoslak. Agad itong naramdaman ni Hines at ang malakas na puwersa ay animong hinihigop siya, papunta sa kawalan na pilit siyang idinadala. Agad itong naramdaman ni Hines at ang malakas na puwersa ay animong hinihigop siya papunta sa kawalan na pilit siyang idinadala. Agad na isip ni Hines na ito ang pinakamalakas na kakayahan ni Malo, pakiwari niya'y pinipiga ang kanyang ulo at dumobble ang bigat sa kanyang balikat. Parang demonyong namumula ang mata ni Malo at malahalinaw ang anyo, sinabi pa nitong masyado pang maaga upang mag-ulat sa kaya niyang gawin. Dagdag pa ni Malo na kahit nasaan ang kanyang mga kampon, palagi nitong didinggin ang tawa ng kanyang master kasabay ang pagtawag sa natatangi niyang tauhan. Namula ang paligid na animoy umulan ng dugo sa loob ng gusali sa katinawag ang pangalang Odor ng paulit-ulit. Sa kabilang banda agad narinig ni Odor ang pagtawag ng kanyang master at mabilis na lumitaw, habang hawak ang tungkol tanong pa niya kung ano ang dahilan ng biglang pagtawag ng Clan Lord.
Gulat na napatanong si Odor nang makita sa harap niya si Friday Gia at ang ating bida. Pati na din ang nakahandusay na mga vampira kaya't agad siyang napatanong kung ano ang nangyayari. Pasiga na utos ni Malo kay Odor na tigilan nito ang pagtatanong at agad na tapusin ang dalawang bastardo. Napatikip naman ng tainga ang animoy batang vampira dahil sa lakas ng boses ng kanyang lord. Kasunod nito mabilis na namula ang kanyang mata at walang pag-aalinlangang sumugod. Mabilis na nagpaikot-ikot si Odor kay Friday Gia at sa ating bida. Ramdam naman ito ng dalawang ngunit na natiling walang imek at hindi gumawa ng hakbang. Nalaman ni Heinz ang pangalan ng lalaking lumiikot sa kanila ay si Odor. Pansin niya din ang napakabilis na pagkilos nito na halos hindi niya makita ang bawat pag-ikot nito sa kanila. Biglang itinaga ni Odor ang armas kaya't agad nagkahiwalay ang dalawa. Tumama sa sahig ang atake at doon na pangtanto ni Heinz na isang assassin type ng pureblood si Odor. Matapos umiwas mabilis na pinaga niya ni Heinz ang skill acceleration, upang pigilan ang bawat pag-atake sa kanila ng napakabilis na vampira. Ginapos ng animoy dugong dambuhalang kamay si Odor, kaya't agaran itong nagpupumiglas samantalang inis niyang tanong kung paano nakakagamit ng blood magic ang ating bida. Nagkaroon ng pagkakataon si Heinz na atakihin ang clan lord kaya't mabilis siyang sumugod, nakita naman itong lahat ni Odor kaya't mas pinag-igting niya ang pagpupumiglas. Nagawang makawala ng batang vampira sa kapangyarihang pumipigil sa kanya, kaya't agad siyang naghanda upang pigilan ang papasugod na si Heinz. Bago pa man makalapit si Heinz sa clan lord na si Malo mabilis na iwinasiwas ni Odor ang kanyang armas, kaya't agarang natigilan ng ating bida at nagdudumaling umiwas. Sumadsad ang kuko ni Heinz sa sahig at rinig pa ang rangit-ngit nito, habang pinipigilan ang kanyang pag-atres dahil sa sobrang bilis ng mga paggalaw ng kalaban. Bumwelo ng pagsugod si Heinz upang bumawi dahil wala siyang pagpipilian, kundi unahin ang makulat na lalaki kaya't mabili na pinaga niya ang acceleration. Naghabulan sa ere ang ating bida at ang malikot na vampira habang di makapaniwalang napanganga naman si Malo, dahil walang sinuman sa Brokoslak o kahit sinong vampira ang makapapantay sa agility ni Odor. Kitang-kita ni Malo kung paano pantayan ng ating bida ang bilis ni Odor, at walang tigil pa din ang sagupaan ng dalawa na walang balak sumuko sa tagisan ng lakas. Sa gitna ng paglalaban ng dalawa hindi inaasahan ni Odor ang biglaang pagsulpot ni Friday Gia at agad siyang inatake. Isang malakas na pagsabog ang gumanig sa gamasali matapos bumagsak ang dalawa sa sahig, at nang mapawi ang usok makikita si Odor na nakasubsob ang ulo sa sahig habang mahigpit itong hawak ni Friday Gia. Nakangising saad ng babae na mula pa noon ay hindi niya nagusto ang kagaspangan ng ugali ni Odor, saka pinagbantaang wag nang manghimasok at makipaglaro na lang muna sa kanya. Nakita naman itong lahat ni Malo na walang ibang ginawa kundi manood habang nasa loob ng ginawang pananggalang, hindi siya makapaniwalang nagawa ni Friday Giang mapantayan ang bilis ni Odor. At nang iikot pa niya ang mata nakita din niyang nakahandusay ang ibang mga tauhan na pinagpapatay ni Friday Gia, dahil doon agad niyang naitanong sa isip kung kailan pa naging ganoon kamakapangyarihan ang babae. Habang abala at di mapakali si Malo nagkaroon ang ating bida na umatake mula sa itaas, kaya't agad siyang tumalon upang pumasok sa ginawang pananggalang ng clan lord. Mabilis namang napaatras si Malo ngunit sinabi nitong isang kamangmangan, ang ginawang pagpasok ni Heinz sa loob ng barrier. Kasunod nun mabilis siyang tumakbo papaatake habang sinasabing hindi na maiiwasan pa ni Heinz nagkanyang mag-aatake. Imbis na makaramdam ng takot na pangisi pa ang ating bida habang papalapit na ang clan lord, at doon tumama kay Heinz ang atake ni Malo na ikinatanggal ng isang braso niya. Hindi naman nagpakita ng anong sakit si Heinz at agad ding inatake ang clan lord. Nagpupumiglas pa si Malo nang hawakan siya sa kwelyo ng ating bida at ibitin paangat. Napapamura na lang ang pusit na clan lord habang sinasabing napakatanga ni Heinz, matapos nitong hayaan na matanggal ang isa niyang braso. Napangisi naman ang ating bida sa sinabi nito saka sinabi ding hindi alam ni Malo kung gaano siya kahusay. Pagkasabi niyon ay nakita ng clan lord kung paano unti-unting bumalik sa dati ang putol na braso ni Heinz. Hindi makapaniwalang napanganga na lang siya at hindi inakalan, na mayroong vampirang nagtataglay ng ganoong kakayahan. Ibinaba ni Heinz ang pusit na clan lord saka sinabing wag itong mag-alala dahil wala siyang plano na patayin ito, na ikinagulat naman ni Malo. Napamurang tanong ng clan lord kung ano ang pinaplano ni Heinz.
Lumapit naman sa kanya ang ating bida upang bamulong sa kasinabing ano pa nga ba ang kanyang gagawin. Walang pagsasayang ng oras na binuksan ni Heinz ang bibig at pinalabas ang matatalim na pangil, dahil layunin niyang manahin ang lordship ng pusit na clan lord.